Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Nagiging mas mainit ang batuan ngayon ng malalaking isyu ng magkabilang panig ang administrasyon at mga pro-Duterte. Ito'y sa gitna ng nangyaring pasabog sa matinding anomalya sa korupsyon na ikinadawit ng ilang mga senador, kongresista, taga-DPWH, COA at iba pang mga individual. Ilang video na ang inilabas ni dating Committee on Appropriations Chair Zaldico na hinahunting na ngayon ng Interpol sa ibang bansa. Iniuugnay niya si PBBM at Romualdez na umano'y nagkulimbat ng bilyones sa national budget ng 2025 at nag-utos sa kanya na mag-insert ng 100 billion pesos sa GAA. Mukhang naniwala naman dito ang mga Duterte supporters, subalit marami din ang pinagdudahan kung si Zaldico nga ba ang nasa video dahil maaari na umano itong gawin ng AI na gayahin ang itsura at pananalita ng isang tao. At ang iba naman ay sinasabing scripted na ang salaysay na ito at tila ginagamit na si Zaldico laban sa administrasyon. Samantala, dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque hawak na ng Interpol, kumpirmado na umanong dininay ng the Netherlands ang political asylum application na hiningi nito sa Dutch government. Kung kaya ay nagpasya na ang the Netherlands na paalisin na si Roque sa kanilang bansa. Subalit binigyan lamang umano si Roque ng konsiderasyon na manatili saglit dahil sa ipinakita nitong certificate mula sa kanyang doktor na nagsasaad sa kanyang health condition na unfit to fly, kung kaya ay pinabalik muna siya sa the Netherlands. Nakahanda na umano ang mga gamit ni Roque at ipinasara na ang tinitirhan nito upang makapunta na ito sa Austria, ang bansa kung saan siya nakakuha ng kanyang Schengen visa na siyang ginagamit niya sa pagstay sa alinmang mga bansa sa Europa na kabilang sa European Union. Ayon sa balita, ay hawak na umano si Roque ng Interpol sa ngayon. Pagkatapos binigyan ng notice ang Interpol ng Pilipinas upang aristuhin si Roque dahil sa mga kaso nitong tinakasan regarding sa qualified human trafficking kasama si Cassandra Leong at Alice Go na may kaugnayan sa illegal na operasyon ng pogo sa bansa. Kinansala na rin ang passport nito dahilan para mapabilis matunton ang kinaroroonan niya. Kampante kasi si Roque sa the Netherlands na mabibigyan siya ng political asylum, ang paraan upang makapag-stay siya doon na hindi mahuhuli, subalit hindi umano siya pinagbigyan at sinabihan na sa Austria siya kukuha ng kanyang political asylum application dahil doon siya unang nag-apply ng kanyang Schengen visa. Inaasahang ipapadeport si Roque sa tulong ng Interpol pabalik ng bansa upang harapin ang mga kaso niya. Matatandaang tila nang aasar pa dati si Roque na nagsabi na hindi uman siya mahuhuli sa bansang the Netherlands. Ngayon, follow up ko itong topic kong ito. Follow up ko ito sa mga live ko kahapon. Ngayon kasi medyo malinaw na. Ano ang nangyari talaga kay Roque? Ha? Ano ang nangyari kay Roque? Ganito mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Una, kumpirmado ng denied. Ngayon, masasabi na nating kumpirmado ng denied. Talagang rejected yung political asylum application niya sa bansang the Netherlands. Kaya yung pinagmamalaki ni Roque na magagrant yung kanyang asylum application, mga kabunyog, hindi po denied. Sa katunayan, nakaimpake na ang mga gamit nito ni Roque, yan nakikita nyo, yan po gamit ni Roque yan. Inordera na siya ng Dutch authorities na hindi na siya pwede sa the Netherlands. Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi na. Sa katunayan, ang binigay sa kanyang option, doon ka pumunta sa bansa na una kang pumasok at nag-apply ng visa. Nag-apply kasi siya ng visa sa Austria. Sa Austria. Yung visa niya pala doon prinase sa Austria. Kaya lang, ang Europe kasi, mga kabunyog, mga kababayan, ang European Union, kapag binigyan ka ng visa ng isang bansang kabilang sa European Union, ang i-issue sa yung visa, Schengen visa. Schengen. Ang Schengen visa, ano na yan? Ino-honor na yan sa buong European Union, maliban sa United Kingdom. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nag-apply siya ng visa niya sa Austria. Pero
dahil ino-honor naman yan doon sa mga bansa ng European Union, naka-stay siya sa the Netherlands, sa The Hague. Kaya lang, ang gusto sana ni Roque, doon sa the Netherlands siya mag-apply ng political asylum. Kaya lang, denied. So ang ginawa sa kanya ng the Netherlands, sinabihan siya na mayroon kasing tinatawag na Dublin Regulations. Ang Dublin Regulations, yan yung agreement ng mga bansa sa European Union na kapag mayroong political asylum seeker or applicant, yung magpa-process niyan ay yung bansang unang pinasukan o kaya yung nag-issue ng visa. Yun yung regulation ng Dublin, ng European Union. Ang tawag Dublin Regulation. So yun yung ini-invoke ng Dutch government na under sa Dublin Regulation, dun ka dapat mag-apply sa Austria. O kaya nag-impake na siya ngayon ng gamit niya, paalis na siya, papunta na siya doon, inisyuhan na siya ng ticket, tinulungan na siyang i-process yung ticket niya from Amsterdam to Vienna, Austria. Dala-dala niya na yung gamit niya, sinarado na yung kanyang tinitirhan. Kaya lang, mga kabunyog, mga kababayan, nang sasakay na siya doon sa nung sasakay na siya, pinakita niya yung kanyang medical certificate, yung may dalawa siyang certification sa dalawang doctors na nagsasabing kauupira pa lang sa kanya. So nag-undergo pala siya ng operation. Ngayon, yung dalawang doctors na yon, na hawak niya yung papel, ang ano sa kanya, unfit pa siya to fly. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magbiyahe pa sa eroplano. Kaya, tinanong siya ngayon ng magbabiyahe ka ba? Tuloy ka ba sa biyahe mo o hindi? O sabi ni Harry Roque, doon niya lang nalaman, may option pa pala siya na wag magbiyahe. So sabi niya, hindi siya magbabiyahe. So pinababa siya sa eroplano bago nag-take off. Pinababa yung siya sa eroplano. Kaya tuwang-tuwa siya, parang kalusot pa siya. Kaya nag-iiyakan yung mga naghatid sa kanya ng mga DDS nang bumalik siya, bumaba siya. Ayan. Kaya yan ang nangyari Pero hindi ibig sabihin yan na nasolve niya na yung problema niya. Ibig sabihin, hindi pa rin siya welcome sa the Netherlands at gagawin ng the Netherlands ang lahat kung ano nang mabuting gawin para sa kanya. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So ibig sabihin, mag-a-apply siya sana sa Vienna, sa Austria. Hindi, siguro ini-expect niya hindi siya kumbaga ang mangyayari doon sa Austria kung nandun siya, pagdating sa Austria, ang pwedeng gawin ng Austria doon, i-deport siya sa Pilipinas, pwedeng gawin ng Austria yun. Option ng Austria yun. Kaya lang, hindi nga siya natuloy sa pagbiyahe kasi may pinakita siyang doctor certification or medical certification na unfit siya to fly. Kaya tinanong siya, so anong option, decision mo, babiyahe ka o hindi? Ganun ba ang tawag dyan, NR season, voluntary offloading? Yan. Kaya pero hindi ibig sabihin yan na welcome na siya sa the Netherlands. Hindi. Hindi pa rin. Kumbaga pansamantala lang na natigil ang pag-ano sa kanya. Ito. Panoorin natin yung paliwanag ni Roque. Aresto. Voluntaryo po unang-una, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So, nung tinanong ako, siyempre hindi. Pinababa ako kaagad. So, wala pong arestuhan. Pangalawa po, buong buhay ko po, inalay ko na dun sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Dahil naniniwala po talaga ako sa importansya nito mga karapatan nito sa demokrasya. Dahil wala namang kahit sino na may monopolya sa solusyon ng mga problema natin sa malayang pananalita at pamamahayag, mahahanap natin siguro solusyon dyan. Pero sana, hiningi ko sa ating mga kapatid sa media, halos, ang dami-dami ko naman naging kliyente dyan sa media na yan. Kapag sila nadidemanda ng libel, pag sila sinusupil ng mga matataas na tao, akong tagapagtanggol sa kanila, sana naman, with the freedom comes responsibilities. Maging, naman sila, responsable sa pagbabalita. At kung walang kumpirmasyon, sana, wag mo na ibalita. Well, unang-una, hindi po ako na-aresto.
So yun, mga kabunyog, mga kababayan, hindi daw siya naaresto. Pero ang malinaw, ah, sinailalim siya sa custody ng Dutch authorities. Yun ang malinaw doon. Ang sinasabi niyang masunurin, hindi siya nag-resist. Hindi siya nag-resist sa arrest. Pero inaaresto siya, kaya lang hindi siya nag-resist. Yun ang sinasabi niyang masunurin. Ibig sabihin, inordera na siya na lisanin na ang The Netherlands. Hindi na siya nakipagmatigasan. Naghanda na siya ng mga gamit niya. Sasakay na siya ng eroplano, kaya lang doon nalaman niya na nung pinakita niya yung medical certificate niya na unfit siya to fly, binigyan pa siya ng tsansa na hindi, anong option mo? Hindi ka pala pwedeng sumakay sa eroplano. So ibig sabihin niyan, pwedeng orderan siya niya ng Dutch authorities, pwede siyang pasakayan ng train. Pwede siyang pasakayan ng train papunta ng Austria. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw na dito, denied yung kanyang application for political asylum. Isang malinaw na bagay yon. Pangalawa, sinabihan na siya ng Dutch authorities, umalis na siya ng The Netherlands. Ang binigay sa kanyang option, doon ka mag-apply ng political asylum mo sa bansa na nag-process ng visa mo. Austria yon. Kaya lang, nung sasakay na siya ng eroplano, dala niya na yung lahat ng bags niya, tingnan mo. Sa katunayan, madrama yung nangyari doon sa airport ng Amsterdam, sa Schiphol. Kasi, yung mga naghatid sa kanya, kasi alam nung mga naghatid sa kanya ng mga DDS, na pinapaalis na nga siya ng The Netherlands. Pero, nung pinababa siya uli sa eroplano, nag-iyakan. Nung mga DDS. Ito. May Makasih kasi maghintay sa inyo. Sir, where are you? Where is he? Hey, saan bumaba siya? Bumaba siya siguro. He's not here. Saan? Pagyan namin. Ayun! Sir! Sir! Sir, welcome back! Ang bilis ng travel mo! Welcome back, sir. Nice to see you. How are you? Sir! So worried. Thank you. Ang dami mo nang gamit ngayon, sir. Ayan, lahat pala to. Kahit pala 6, nandito na kami sa pinasakay na siya sa airplane. Pero last minute, mga 5 minutes pa yung di ba, sir? Kailangan talaga nag-iiyakan. Para di natutuloy. Ay, thank you, Lord. See? Sobrang bait ni God talaga kayo. Kasi nag-preliminary investigation sila. I would Bye-bye. decide Thank you, daw. Yung napanood nyo na yun yung naghatid sa kanya, mga DDS yun, sa Europe. Hinatid siya kasi nga, pinaalis na siya sa The Netherlands, so ihihatid sana siya sa eroplano. Pagkatapos, hindi nga siya pinasakay kasi nga unfit to fly, ngayon nag-iiyakan. Natuwa yung mga DDS kasi pinababa siya. Pero ang hindi nila naiisip, hindi naman yon. Ano pa lang yon, pansamantala lang yon na kumbaga umubra pa yung palusot ni Roque. Mga kabunyog. Yan ang nangyari diyan. Kaya kumbaga pinababa si Roque, tuwang-tuwa yung mga DDS na naghatid sa kanya kasi hindi natuloy yung pagdala sa kanya sa Austria, sa Vienna. Pero ang malinaw dito, wala na. Pasikip ng pasikip ang mundo ni Roque, mga kabunyog, mga kababayan. Pasikip ng pasikip na yan. Ngayon, sa nangyayaring ito kay Harry Roque, mga kabunyog, itong mga DDS talagang galit na sila. Ang sinisisi nila kung sino-sino. Sinisisi ng mga DDS sa mga nangyayari kay Roque, sinisisi nila kung sino-sino. Si Roque ang sinisisi yung media. Yung media.
'Di ba kanina sabi ni Roque, yung mga kaibigan ko naman diyan na media sa Pilipinas, bakit nila binalita kaagad yan na aresto ako samantalang hindi naman totoo? Hmm? Totoo naman na ano siya, hinold siya ng Dutch authorities eh. Hindi lang natuloy, kung mali lang yung balitang, pa-deport na siya ng Pilipinas. Binigyan pa siya ng chance ng Dutch authorities na pumunta siya ng Vienna, ng Austria. Doon siya mag-apply ng asylum. Pero, syempre, ano yun eh, balita yun sa Pilipinas. Bakit kasi sisisihin ng media? Ha? Galit kasi si Roque na yung mga media daw, kinakalat daw yung nangyari sa kanya. Dapat daw hindi kasi mga kaibigan niya naman daw yon. Ito yung sabi ni Roque. Aresto. Voluntaryo po. Well, unang-una, no, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, mahahanap natin siguro solusyon dyan. Pero sana, hiningi ko sa ating mga kapatid sa media, at halos, ang dami-dami ko naman naging kliyente dyan sa media na yan. Kapag sila nadidemanda ng libel, pag sila sinusupil ng mga matataas na tao, akong tagapagtanggol sa kanila, sana naman, with the freedom comes responsibilities. Maging, naman sila, responsable sa pagbabalita. At kung walang kumpirmasyon, sana, wag mo na ibalita. Well, unang-una, no, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po. Well, unang-una, no, hindi po ako na-aresto. Yan mga kabunyog, sinisisi niya yung media. Napanood nyo. Sinisisi niya yung media na yung mga media daw sa Pilipinas, tinulungan niya naman daw yan. Tapos ngayon, binalita daw na naaresto siya. Siyempre newsworthy yun eh. Balita yun. Mapipigilan mo ba ang media na ibalita yun? Agad-agad niyang kumalat sa social media eh. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Itong si Roque, sa mga nangyayari sa kanya, sinisisi niya na kung sino-sino. Ito namang si Sasrugan Dusasot, yung DDS din na vlogger din yan eh. Yung Sasrugan Dusasot, ang sinasabi niya, hindi pa daw yan mangyayari, hindi pa daw yan mapapabalik sa Pilipinas si Harry Roque. Kasi mas malala pa nga daw yung kaso ni Juma Sison. Kung si Juma Sison daw ay hindi napabalik agad napabalik sa Pilipinas, ay mas malala pa daw yung kaso ni Juma Sison kaysa kay Harry Roque, ay bakit daw si Juma Sison hindi napaalis sa the Netherlands? Sabi ni Sasrugan Dusasot, can Harry Roque be arrested even with an Interpol notice and repatriated back to the Philippines? The answer is simply no. The case of Juma Sison is much graver. Wow! Unang-una, ang kaso ni Juma Sison, totoo yun na political asylum seeker siya. Siyempre, ang mga pananaw ni Juma Sison, komunista yun eh. Komunista yun. Ibig sabihin, ang kanyang mga pananaw bilang komunista dito sa Pilipinas, hindi welcome yun sa Pilipinas. Yung mga pananaw niya na yan, na komunista siya. So dahil yan, kinakasuhan siya sa Pilipinas. Kaya may mga banta pa nga sa buhay niya nung mga 1980s matapos yung EDSA People Power Revolution. Kaya ang ginawa ni Juma Sison, pagpunta niya ng Europe, hindi na siya bumalik ng Pilipinas. Nag-seek na siya ng political asylum doon. At tinanggap naman ng Dutch government yun. Hanggang sa mamatay si Juma Sison, nandun siya sa Utrecht, sa the Netherlands din. Pero yun, malinaw talaga yun, political asylum yun. Kasi sa Europe kasi, pagka komunista ka, hindi bawal yun. Sa kanila kasi sa Europe, may communist party pa nga doon, may socialist party doon. Sa Pilipinas lang naman, pag sinabi mong komunista. Sa trabaho natin at dapat may katapat na parusa doon sa mga naging pabaya sa trabaho. Yeah, I agree with you. Kung talagang mag-imbestiga ho sila at kung napatunayan na may violation tapos hindi nila pinanalyze at pinagbigyan pa, parurusahan ho nila itong mga field inspector. At kung kailangan po, pwede hong matanggal sa trabaho kung talagang inaabuso po at hindi ginagawa yung trabaho niya. Thank you, Mr. President. Good sponsor. So, gusto ko po mag-imbestiga kayo, hindi lamang po doon sa mga napuntahan ko, sa lahat ng mga kumpanya, this is what I'm gonna do. Bawat mga manggagawa from now on, in which we've been doing this for a few weeks na, nililista namin kung saang kumpanya at kung sila ba ay na-inspect na ng DOLE. And each of this company
na hindi tumupad doon sa minimum wage at nasagasaan or napuntahan ng field inspector ng DOLE and yet binigyan ng passing grade, at yung DOLE inspector na yon, I want that inspector suspended or dismissed. Palitan natin ng bago. Even na ibig sabihin, maalis ng isa, palitan natin 3. I don't care. As long as yung 3 ipapalit natin, matitino na. You have the commitment of the Secretary at gagawin ho nila yan. Magko-coordinate sila with your office to get that list at mag-iimbestiga ho sila kaagad. Imbestigahan nila yung mga field inspectors. Ilan po ba ang field inspector ngayon ng DOLE? 1,210 to be exact. 1,210. Ilan po yung ideal field inspector dapat given na 1 million ang businesses? Siyempre, din natin isama dyan yung mga maliliit. Yung pong mga factories and big companies and corporations, ilan po? Alisin natin yung mga Tama ho yung mga kayo. medium size. Tama ho kayo. Dahil yung mga doon sa 1 million plus na sasabi ko, marami doon MSMEs. No? Mga Yes. MSMEs. So, what's... ang ideal po is 1 field inspector to every 20,000 employed person. Yun po yung yan po ang ILO, International Labor Organization standard. 1 into, I'm sorry, Mr. President? 1 in every 20,000 employed persons. No, we're talking about companies. How many companies do we have? Alisin natin siguro yung maliliit, sa medium scale, pataas. Companies, not the employees. Kasi kumpanya naman ini-inspect, hindi naman yung mga employees, Mr. President. Business establishments. More or less po mga around maybe 100,000 po, more or less ang considered non-MSME, so mga malalaking corporations po ito. So kung 100,000, ano po yung ideal number of inspectors na dapat tututok dito, Mr. President? So, meron po silang sinubmit na mga scenarios. Pag 1 million na establishment po, no? Kasama na ho dito mga medium-sized establishments kasi ang medium-sized may mga employees rin po. A total of 4,913 ang field inspectors na kailangan. So, ang balance ho natin, kulang ho tayo ng mga 3,700. So kung halimbawa natupad po yung sinabi ninyo, hindi naman siguro eksakto, more or less 3,000 or something, pwede Yeah, na siguro, 3,000. right? But syempre tututok po ako, I'll make sure na itong 3,000 field inspectors gagawin ng trabaho nila, hindi nakaupo lang sa silya at nangungulangot. Hindi po siguro mangyari yun. Tama po. That's why ang maganda nga ho, umpisahan ho nila, dahil nga ngayon may 1-2, ang kailangan po 5,000, maging strategic yung kanilang approach. So, umpisahan po yung mga
corporations na malalaki. No? Okay. At nag-promise kayo sa akin noon, Mr. President. Pero Mr. marami rin Sponsor. po kasi mga violators, actually hindi malalaki, mga medium Ganito po, enterprises. bigyan niyo po ako ng listahan. I don't care kung that is 100 companies pinunta nila, kahit mag-overtime yung mga tao ko. Ako mismo ang magtitingin. Ano yung mga in-inspect, mga field inspectors ninyo na chinek nila as pass o binigyan ng passing grade? Babanggain ko yan sa gagawin namin pag-imbestiga. Tatawag kami doon sa mga manggagawang yon kung sila ba ay talagang tama, nakatanggap na tamang pasweldo. Kapag hindi, ibibigay ko sa inyo, paparusahan yung field inspector na yon. Tama po. Po, they'll Fair provide you po with a list na Yes. establishments Kasi na that was na-inspect promised to me nila. before and until now, wala kang binibigyan na listahan. You did promise to me na ibibigay nyo sa akin. I was just waiting for you. My office been waiting for anybody from Dole who will knock at my office door para sabihin, this is the list you've been asking for. But nobody did come to my office. Ibibigay ho sa inyo po ng Monday, Your Honor. Monday Okay. po ibibigay yung mga Monday. list of establishments na inspect nila in the last 3 years? Maski 1 year lang siguro. About 1 year. Yeah. Give me 100, 200, 300 companies. Basta lahat po na na-inspect Sige. nila for 2025 to date. That is Ibibigay po correct. sa inyo yung listahan on Monday. Thank you. Thank you, Mr. President. Good sponsor. Now, let's move on sa NLRC. Alam ko, nag-inspect din ako sa NLRC. Nakita ko na kung ano yung problema din, bakit na mabagal, natatagalan yung pag-hear ng case ng bawat manggagawa na pumupunta sa NLRC magreklamo dahil kulang sa tao. And then I will support na para madagdagan ang budget nila sa personnel. Now, dito sa sheriff, I don't know ano recommendation ng NLRC dito, siguro dagdag budget din. Tuwing nagkakaroon ng desisyon ang NLRC at ang desisyon in favor of the manggagawa at yung sheriff ay pinapunta na doon para kausapin yung may-ari ng company o maghanap ng mga properties o mag-garnish kung ano man yung dapat mag-garnish against doon sa natalong employer. Ang sinasabi palagi ng sheriff, walang panggasolina. O dili kaya yung sheriff ay mabagal kumilos. Bakit po ganon, Mr. President? Kuminsan, yung po mga manggagawa, nagagaling pa ng probinsya, pagdating sa Maynila, mag-aantay pa dahil walang sasakyan. Kuminsan, ang nagbibigay pa ng pamasahe, yung mismo manggagawa, bibigyan ng pamasahe at libreng lunch pa ang sheriff in some cases. So ngayon kung talagang kulang sa budget ang sheriff, kulang sa sweldo, maliit ang sweldo, dagdagan natin. Dagdagan natin ang sweldo nila, dagdagan natin yung number of sheriffs. According po sa NLRC, first of all, nagpapasalamat po sila na with your intervention na dagdagan po yung MOE nila, particularly sa gasolina po. So according to NLRC, dahil po sa inyong pagdagdag ng gasolina, dapat wala nang dahilan po na wala nang gasolina. In their computation, sapat na po yung binigay ninyo as intervention for gasoline expense. Kaya kung meron pong mga sheriff na nagsasabi wala pong gasolina, open po ang NLRC para po maimbestigahan itong mga sheriff na ito. Ano ba ang current ratio ng sheriffs ngayon sa Meron ho tayong mga cases na naresolba? ngayon po, one sheriff is 2.5. So sabihin na natin 3. So one sheriff, mga 2.5 to 3 arbiters po ang hawak niya. Di po ba dapat 1:1? Yes, correct. Mr. Dapat, President? yan yung tanong ko rin. Sabi ko dapat 1:1. So mayroon na pong pangako ang DBM na magbibigay ho sila ng additional
56? Ito? Ito. 86, baka 3 years pa. 86 sheriff po, but in 3 years po ang ibibigay ng DBM. But meron na hong approval na mag-i-increase po sila ng 86. Thank you, Mr. President. Commitment. That's- commitment. Ah, Di ba ba, commitment. Ashley? Sige. Thank you, Mr. President, and good sponsor. Dalawang question na lang. Sa ibang bansa, ito ng Japan, South Korea, Singapore, US, UK, and Germany, may